AY1281AY. Labis na tuliro si Gerald nang marinig ang kwento ni Master Knuckle. Gayunpaman, tila may isang boses na nagsasabi sa kanya na mayroong ilang nakatagong lihim sa likod ng Dead Annie. Gayunpaman, hindi balak ni Gerald na ibunyag ang lahat ng mga pag-aalinlangan na mayroon siya kay Master Knuckle. Pagkatapos ng lahat, si Master Knuckle ay isa ring napakasimple at pino na tao. Dahil hindi na siya ang bata at walang karanasan na dating-dati, pinaubayan na niya ang lahat ng kanyang pagkapuot at sama ng loob. Paimpol siyang nagtuon at nakatuon sa kanyang pagninilay sa kasalukuyan. Talagang hinahangaan niya ang katotohanang sinagip ni Gerald ang higit sa 100 buhay ng mga sanggol. Kaya, sasagot si Master Knuckle tuwing may mga katanungan sa kanya si Gerald. Sa huli, nagsulat pa si Master Knuckle ng isang espesyal na liham upang personal na ipakilala si Gerald sa pamilyang Gunter. Ito ay makatipid kay Gerald ng maraming hindi kinakailangang problema. Bagaman bihira siyang makipag-ugnay sa kanila, si Master Knuckle ay mayroon pa ring ugnayan sa pamilyang Gunter dahil sa kanyang Panginoon. Labis ang pasasalamat ni Gerald, at paulit-ulit niyang pinasalamatan si Master Knuckle matapos matanggap ang liham mula sa kanya. Pagkatapos nito, nagpaalam siya sa kanya. Naisip ni Gerald ang lahat ng sinabi ni Master Knuckle pabalik na, at sinimulan niyang ayusin ang lahat ng mga kamakailang kaganapan sa kanyang isipan. Ito ay dahil naramdaman ni Gerald na napakaraming mga komplikadong bagay na nagaganap kani-kanina lamang. Pakiramdam niya ay babagsak na siya sa pamamagitan lamang ng pag-iisip tungkol dito. Asterisk. Una, nakumpirma na niya na ang pagkawala ni Mila ay direktang nauugnay sa misteryosong Sun League. Ito ay dahil ang mga pangyayaring nakapalibot sa pagkawala ni Mila ay eksaktong kapareho ng misteryosong pagkawala ng kanyang pangalawang tiyo noon. Ito ang Sun League na kumuha ng pareho sa kanyang pangalawang tiyuhin at Mila sa dalawang magkakahiwalay na okasyon. Ang lahat ng mga misteryo ay nagsimula mula pa noon. Kahit na balewalain lamang ni Gerald ang sitwasyon tungkol kay Mila, nang ang kanyang pangalawang tiyuhin na si Peter, ay nagsasagawa ng propesya ng pagkawasak ng pamilya Crawford noon, nais niyang magtungo sa pamilya Fenderson upang hanapin ang kalahati ng Jade Pendant. Gayunpaman, bago pa niya ito magawa, nahuli na siya ng Sun League. Tulad ng para sa kanyang lolo, siya ay nasa estado din na ito dahil sa propesya ng pagkawasak ng pamilya Crawford. Kinuha niya ang larawan ng araw na kasama niya at nagsimulang mamuhay ng mag-isa bago sumunod na mawala. Ito ay isang ganap na hindi matatawaran na katotohanan na ang larawan ng araw ay tiyak na nauugnay sa Sun League. Para kay Gerald, ang kanyang sitwasyon ay nauugnay sa propesya ng kamatayan. Sa kalaunan ay mapuputol siya, at haantong ito sa katuparan ng propesya ng pagkawasak ng pamilya Crawford. Samantala, mayroon ding isang misteryosong tao na hindi pa nagsiwalat, ngunit nakatulong na kay Gerald ng maraming beses. Ginabayan niya siya upang makahanap siya ng walang hanggang kabaong, at iyan ang paraan upang matagpuan si Gerald sa Diyos na may katulad na hitsura sa kanya. Pagkatapos nito, ang misteryosong lalaki ay nagpatuloy din sa paggabay sa kanya habang nagpatuloy siya sa paghahanap ng babaeng nakaputi. Hindi mapigilan ni Gerald na magtaka kung ang Diyos at ang babaeng nakaputi ay magtatapos na sila lamang ang makakaligtas sa kanya. Maaaring maging sila ang makakatulong sa kanyang maintindihan at makalaya mula sa propesya ng kamatayan. Sa huli, naroon lamang ang pangako ng banal na tubig na naiwan. Marahil ito ang pangwakas na piraso ng palaisipan sa komplikadong misteryo ng Sun League. Hanggat maaari siyang makilahok sa pangako ng banal na tubig, makakakuha si Gerald ng maraming impormasyon na hindi niya alam noon. Gayunpaman, natatakot din si Gerald na hindi na siya makabalik pagkatapos na makilahok sa pangako ng banal na tubig. Bukod dito, kailangang maging sikat at kilalang Gerald upang makilahok dito. Kung pagsamahin niya ang lahat, nalaman ni Gerald na ang lahat ng mga kaganapang ito ay kahit papaano ay konektado sa isa't isa dahil sa isang kadahilanan, at iyon ay walang iba kundi ang Sun League. Ang kanyang pangalawang tiyuhin at pagkawala ni Mila, ang misteryosong tao, ang pamilya Crawford, ang larawan ng araw, ang pamilyang Gunter na biglang lumitaw sa oras na ito, ang hari ng Judgment Portal na hindi kailanman ipinakita ang kanyang mukha sa sinuman, ang insidente kung saan ang Diyos ay bumaba sa lupa, at pati na rin si Finlay, na nawala at nawala, lahat ay nauugnay sa Sun League. Habang iniisip ito ni Gerald, hindi niya mapigil ang magpakawala ng mahabang buntong hininga.
Ang lahat ng mga bagay na ito ay tulad ng madilim na mga ulap na dahan-daang tinangay siya, at naramdaman ni Gerald na labis na nalulumbay na hindi niya mahuli ang hininga kung minsan. Pakiramdam niya ay nahuhulog siya sa isang kalaliman. Lalo nang palalim ang pagkalubog niya rito at lalo siyang nagpupumiglas, mas naging misteryosong mga bagay. Ngunit hindi susuko si Gerald kahit na mamatay siya. Nais niyang magbigay ng makatarungang paliwanag at sagutin para sa lahat, sa mga miyembro ng kanyang pamilya, si Mila, at maging ang kanyang sarili. Ang Sun League ay parang isang bibig na patuloy na sinusubukang lunukan ang mga tao, at tila ba ito ay nanunood ng bawat hakbang na ginawa ni Gerald. Anuman, hindi natakot si Gerald. Asterisk. Makalipas ang 3 araw, umalis si Gerald kasama si Chester. Ang lokasyon ng sinaunang lungsod ay matatagpuan sa loob ng isang malaking bundok, at ang bundok na ito ay umiiral sa isang lugar na kilala bilang Curtain City. AY1282AY. Ang mga pinsala ni Chester ay halos buong gumaling. Kaya, dinala ni Gerald si Chester at ang sulat kasama niya habang sila ay umalis, at nakarating sila sa Curtain City ng dapit hapon na ng araw na yon. Dumidilim na, dapat ba tayong magtungo sa bundok ngayon? Tanong ni Chester. Maghahanap kami ng isang hotel na matutuluyan muna para sa gabi. Babalik kami sa bundok ng maaga ng umaga bukas. Sagot ni Gerald habang nakatingala sa langit. Tumingin din siya sa paligid ng Curtain City. Tila ito ay isang lungsod sa bundok na napapaligiran ng hindi mabilang na matataas na bundok. Kaya, nakakita si Chester ng isang hotel para sa kanila bago siya mag-book ng 2 magkakahiwalay na silid. Matapos mailagay ang kanilang mga bagahe sa kani-kanilang silid, silang 2 ay lumabas upang kumain sa isang simple at maliit na restaurant. Nag-order sila ng ilang mga lokal na pagkaing specialty at bumalik sa hotel matapos na mabusog ang kanilang gutom. Gayunpaman, sa oras na ito, biglang tumawag sa kanila ang resepsyonista sa front desk. Mga sir, talagang humihingi ako ng paumanhin. Lumapit ang receptionist na may paumanhin ng ngiti. Anong problema? Tanong ni Chester. Well, the thing is, halos buong book ang hotel namin. Kaya, sinuri namin pareho kayo sa labas ng inyong mga silid. Ito ang iyong bagahe at binantayan namin ito sa harap ng mesa habang ito. Panipi, nag-book na sila ng mga silid, at naka-check-in na at naayos ang kanilang sarili sa mga silid. Gayunpaman, ang hotel ay pumasok sa kanilang mga silid at inilabas ang mga bagahe ng mga bisita sa kanilang mga silid nang walang paunang abiso bago pinilit silang mag-check-out sa mga silid. Ito ay simpleng hindi makatuwiran. Alam din ng tagapanggap na ito ay ganap na hindi makatuwiran at hindi katanggap-tanggap, at iyon ang dahilan kung bakit siya sobrang namula ang mukha. Ano, sinuri mo na kami sa labas ng aming mga kwarto. Asan ang manager mo? Panipi, tungkol kay Chester na puno na siya ng galit at hindi niya mapigil ang sumigaw sa resepsyonista sa ngayon. Takot ang resepsyonista na hindi niya mapigilan ang sarili na umatras ng ilang hakbang. Sa oras na ito, sinulyapan din niya ang isang babae na nakaupo sa sulok ng lobby. Ang babae ay nasisiyahan sa tsa kasama ang ilang mga tao na kamukha ng kanyang mga tanod. Hindi mo kailangan sumigaw sa kanya. Natatakot ako na hindi rin ito ang ideya niya. Panipi, agad na naintindihan ni Gerald kung ano ang nangyayari kaagad na sumulyap siya sa babaeng umiinom ng tsa. Mayroon akong 2 kaibigan na darating upang bisitahin ang outstation, at ito ang pinakamahusay na hotel sa Curtain City. Kaya, tinanong ko ang tumatanggap na suriin ang pareho kayong labas sa inyong mga silid. Kung nais mong manatili sa isang hotel, maaari kang pumunta at maghanap ng ibang hotel pagkatapos. Sinabi ng babaeng nakaupo sa sofa sa malamig na boses. Sa parehong oras, sinulyapan din niya sina Gerald at Chester na may kasuklam-suklam na mukha. Ano ka ba? Talagang naglakas loob ka na simpleng suriin kami sa aming mga silid. Sa palagay mo maaari mo kaming suriin sa labas ng aming mga kwarto kahit kailan mo gusto. Sino ka sa tingin mo? Sambit ni Chester habang naglalakad siya ng ilang hakbang palapit sa babae. Tungkol naman sa babae, ang mga sulok ng kanyang bibig ay nakurbo sa isang ngiti na nagdadala ng isang pahiwatig ng panlilibak. Ang 4 na bodyguard sa tabi niya ay tumayo na habang naglalakad papuntang Chester. Mabaho, mabangis. Imulat mo ang iyong mga mata. Hindi mo ba nakikita na ito ang panganay na binibini ng pamilyang Syme?
May sakit ka ba talaga mabuhay? Malamig na tanong ng bodyguard. Wala akong pakialam kung siya si Miss Syme o Miss Sam. Ano man ito, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang suriin kami sa labas ng aming mga silid nang walang pahintulot sa amin? Panipik, mahigpit na kinuyam ng mga kamao ni Chester ang paghahanda sa paglaban sa kanila. Nang marinig ng bodyguard ang pangungutya at panlalait ni Chester, handa na rin siyang lumaban. Chester, kalimutan mo na. Ito ang aming unang pagkakataon dito. Mas makabubuti sa atin na huwag magdulot ng anumang kaguluhan. Dahil darating ang mga kaibigan ng panganay na binibini ng pamilyang Syme, atras lang kami, kung gayon. Panipik, bagaman nagalit din si Gerald, ayaw niyang magdulot ng anumang kaguluhan o maabala dahil sa ganitong uri ng walang kwentang bagay. Sa makatuwid, tinapik niya sa balikat si Chester bago hinayla ang kanilang mga bagahe. Pagkatapos nito, naghanda na silang umalis. Nang walang anumang babala, direktang sinipa ng isa sa mga tanod ang bagahe ni Gerald, at ang malita ni Gerald ay lumipad palabas at binasag ang tank ng isda sa lobby. Ang malakas at malulutong na tunog ng basag na baso at tunog ng tubig na dumadaloy ay maririnig sa buong lobby. Pareho pa kayong nag-iisip na umalis. AY1283AY. Lumuhad at kawtaw sa harap ni Miss Syme. Marahil patawarin ka ni Miss Syme kung siya ay masaya at nasiyahan, kung gayon. Sinabi ng bodyguard sa isang malamig na boses. Kapatid, dapat kang magpatawad kung kaya mong maging mapagpatawad. Hindi mo na kailangang sumobra. Hindi namin sinasadya na masaktan ka sa anumang paraan. Sabi ni Gerald. Pagkatapos nito, lumakad siya at kinuha ang kanyang bagahe na nakik-away ng bodyguard bago siya maghanda na umalis ulit. Path. Sinabi ko bang pinayagan kang umalis? Sino ang isa na nagsabing wala siyang pakialam kung ako ba si Miss Syme o Miss Sam ngayon lang? Dave, gusto kong sirain mo lahat ng ngipin niya. Tungkol naman sa dalaga, malamig din siyang tumayo. Galit at galit si Chester, at mapigilan lamang niya ang kanyang galit. Nang marinig ng isa sa mga tanod ang sinabi ni Miss Syme, sinipa niya ang mulita na kinuha muli ni Gerald. Nililigawan mo ang iyong sariling kamatayan. Sabay sigaw ng apat na tanod. Habang nagsasalita sila, inilabas nila ang kanilang mga baton bago nila sinubukan na basagin ito ng direkta kina Gerald at Chester. Bagaman hindi ito ginasto ni Gerald laban sa kanila, ang mga tao mula sa pamilya Syme ay sobrang dominante at mayabang. Ang sinumang ordinaryong tao ay hindi makayanan ito kung sila ay magdusa ng isang suntok mula sa mga batong ito hanggang sa kanilang ulo. Ito ay sapat na masama na pinipilit nila ang iba na mag-check out sa kanilang mga silid, ngunit ngayon, nilalayon pa rin nila na bugbugin sila at pilitin na lumuhad sa harap ni Miss Syme. Walang sinumang makakatiis dito, gawin mo, sinabi ni Gerald kay Chester. Si Chester naman, matagal na niyang pinipigilan ang galit. Kaya, tinaas niya ang kanyang mga braso habang ang apat na bodyguards ay hinampas ng diretso sa kanilang mga braso ang mga bakal na bakal. Ang lahat ng apat na bakal ay nasira ng isang iglap. Ang mga panga ng apat na tanod ay pinaghiwa-hiwalay din. Lahat sila ay nasa estado ng pagkabigla habang nanginginig sila ng hindi mapigilan. Kahit si Miss Syme ay muling tumayo sa gulat at halatang medyo natakot siya. Mas dugo pa ang sumunod na eksena. Nahuli ni Chester ang isang bodyguard sa bawat kamay, halos parang naglalaro siya ng isang laro ng catch, bago pinalo ang lahat ng apat na mga bodyguard hanggang sa halos hindi nila makilala. Sa wakas ay natakot ang babae, at hindi na siya naging kalmado tulad ng dati. Ikaw, talagang naglakas loob ka sa pag-atake sa amin. Alam mo ba kung nasaan ka? May sakit ka ba talaga mabuhay? Sumigaw ng malakas ang babae. Si Gerald naman, pasimpleng lumakad siya sa babae bago niya ito buhatin sa kwelyo. Pagkatapos, diretsyong itinapon niya ang pinto sa babae. Ang babae ay itinapon diretso sa isang malaking pool sa labas ng hotel. Agad siyang ginawang isang malaking gulo. Ikaw lang ang nanliligaw sa sarili mong pagkamatay. Hinihiling mo ito, galit na sigaw ng babae. Matapos niyang magsalita, hindi na siya nag-abala tungkol sa kanyang sariling mga sakop, at simpleng tumakbo siya nang nagmamadali nang makita niya si Chester na naglalakad sa labas. *manit, naisip mo ba talaga na ang isang binibining kagaya mo ay madali naming mapang-api? Nagmura si Chester. Tulad ng para sa mga tao sa hotel,
silang lahat ay tahimik at natigilan dahil sa pagkabigla. Tulungan kaming mag-check-in at makabawi para sa silid kung saan mo kami na-check out. Kung hindi man, wawasakin namin ang iyong hotel. Sambit ni Gerald habang galit na hinampas ang mga kamay sa lamesa. Oh, panipi. Ang resepsyonista at staff ng hotel ay paulit-ulit na tumango. Bagaman hindi nila kayang pukawin ang pamilyang Syme, hindi nila kayang pukawin ang dalawang lalaki sa harap nila. Kaya, magagawa lamang nila ang hiniling ni Gerald. Matapos muling mag-book ng mga silid sa hotel, muling umakyat sina Gerald at Chester sa kani-kanilang mga silid. Habang iniisip ni Gerald ang eksena ngayon lang, mapait lang ang ngiti niya. Kung sabagay, walang mayaman o maimpluwensyang pamilya sa paningin ni Gerald. Pagdating nila sa level ng kanilang silid, bumukas ang pintuan ng elevator. Nagkaroon ng isang grupo ng mga tao na akmang sasakay sa elevator. Kuya, sa gitna ng pangkat ng mga tao na ito, isang kabataang lalaki ang sumigaw sa pagtataka nang makita niya si Gerald. Inangat ni Gerald ang kanyang ulo upang tingnan, at medyo nagulat din siya. Aiden, bakit ka nandito? Ang taong nasa harapan niya ay walang iba kundi si Aiden. AY1284AY. Si Aiden ay kasama ng isang pangkat ng mga kalalakihan at kababaihan. Hindi mapigilan ni Gerald na masulyap pa sa kanila ng maraming beses dahil may mahinang lakas sa loob na nananatili sa kanilang lahat. Malinaw na lahat sila ay nagsasanay ng martial arts. Dumating ako kaninang umaga ngayon, Big Brother. Bakit ka nandito? Narito ka rin ba para sa pagsasanay? Nagtatakang tanong ni Aiden. Anong pagsasanay? Tanong ni Gerald. Panipi. Sa oras na ito, isang batang babae na nakatayo sa tabi ni Aiden ay hindi mapigil ang umubo ng bahagya ng sumenyas siya kay Aiden na huwag nang magpatuloy sa sobrang pagsasalita. Ito ang aking kuya, pareho tayong magsasalita ng kaunting panahon. Ang natitira sa iyo ay maaaring magpatuloy muna. Ani Aiden habang nakatingin sa kanila. Orihinal na binalak ni Gerald na tumango sa kanila bago batiin sila. Kung sabagay, hindi ba sila kaibigan ni Aiden? Gayunpaman, wala sa kanila ang tumingin kay Gerald o kahit kumusta kay Gerald man lang. Dumiretso lang sila sa elevator. Sino sila? Ang mga ito ay mula sa rehiyon ng militar. Panipi. Hindi mapigilan ni Gerald na magtanong sa pagkalito pagkarating nila sa silid ni Gerald. Lalo na ito ay dahil napakausis ni Gerald tungkol sa pagsasanay na binanggit kanina ni Aiden. Hindi lahat sa kanila ay nagmula sa rehiyon ng militar. Lahat sila ay mga elite ng martial arts mula sa buong bansa, at inirekomenda sila ng Martial Arts Association. Ang ilan sa kanila ay mga elite mula sa rehiyon ng militar. Maraming mga nangungunang internasyonal na martial arts ng martial ay narito din sa oras na ito. Sabi ni Aiden, magkakaroon ba ng pinagsamang kaganapan sa pagsasanay na gaganapin dito? Tanong ni Gerald. Ibinaba ni Aiden ang kanyang boses bago niya sinabi, hindi. Kami ay magsasanay ng isang sinaunang lihim na pamilya. Taon-taon, sila ay magiging maraming mga elite na sundalo at martial arts practitioner mula sa rehiyon ng Militar at Martial Arts Association na makakakuha ng ilang mga spot upang sanayin sa ilalim ng lihim na pamilya. Mayroon silang natitirang mga kakayahan bilang isang resulta ng paglahok sa pagsasanay na ito. Bagaman ako ang pinakamahina, pinalad ako upang makakuha ng isa sa mga spot. Panipi, umiti si Aiden. Hindi kaya pupunta ka sa Gunter Manor. Sa wakas na intindihan ni Gerald kung ano ang nangyayari. Ayon sa sinabi ni Master Knuckle, kung ito ay isang sinaunang lihim na pamilya, kung gayon sa lugar na ito, sino pa ang maaaring maging bukod sa pamilyang Gunter? Nagulat si Aiden at tinanong niya, kapatid, alam mo rin ba ang tungkol sa pamilyang Gunter? Tumango si Gerald habang nakangiti ng pilit. Oo, ang pamilyang Gunter ay isang pamilya na hindi ko na-access dati. Nalaman ko kamakailan na maraming mga lihim na nakatago sa mundong ito na marami sa atin ay hindi alam ang lahat. Tulad ng para sa pamilyang Gunter, sila ay isa lamang sa mga sikreto. Ang pamilya Gunter ay nagsanay na sa maraming magagaling na tao na may mahusay at natitirang mga kakayahan. Panipi. Ang dahilan kung bakit nakakakuha ako ng isang lugar sa panahon ng proseso ng pagpili ay dahil sa pamamaraan ng paghinga na itinuro mo sa akin noong nakaraan. Ang aking pangangatawan ay napabuti sa loob ng ilang araw.
Ani Aiden habang ipinapakita ang kanyang kalamnan. Nang tinulungan ni Gerald si Aiden na mahuli ang magnanakaw noon, tinuruan din niya si Aiden ng isang kasanayan o dalawa. Pagkatapos ng lahat, si Aiden ay magiging militar at magiging kapaki-pakinabang. Para sa kanya na magkaroon ng ganitong uri ng pangangatawan. Bukod dito, Aiden ay orihinal na hindi dapat sabihin sa Gerald ang lahat ng ito dahil dapat ito ay isang mataas na naiuri na bagay. Gayunpaman, personal na nasaksihan ni Aiden ang lakas at kakayahan ni Gerald para sa kanyang sarili. Sa makatuwid, wala siyang maitago kay Gerald. Nga pala, kuya, bakit nandito ka kung ganun? Tanong ulit ni Aiden. Ang aming layunin ay pareho. Pupunta rin ako sa Gunter Manor. Totoo na sagot ni Gerald habang nakangiti. Sa oras na ito, biglang tumunog ang cellphone ni Aiden. Kaagad na sinagot ni Aiden ang tawag, isang batang babae ang nagsimulang magmura mula sa kabilang dulo ng linya, Amph. Aiden Baker, dumating ka pa sa Curtain City. Hindi mo ba sinabi na ilalabas mo ako upang magsaya? Matagal na kitang hinihintay sa ibaba kasama ng aking mga kaibigan, ngunit bakit hindi pa kita nakikita? Panipi, panipi tuldok, panipi. Sige, sige, maaari tayong mag-usap mamaya, sinabi ni Aiden bago niya direktang binaba ang telepono. Hihihi, isa iyon sa aking mga kamag-aral sa universidad. Alam niya na narito ako sa Curtain City, at siya ay dumating upang hanapin ako upang makalabas kami at magsaya ng magkasama. Magkakaroon ng isang salo-salo sa Curtain City ngayon, kaya gusto niya akong pumunta at masiyahan sa salo-salo kasama niya. Paliwanag ni Aiden. Nagpalitan ng sulyap sina Gerald at Chester bago silang umiti. Sino ang nakakaalam kung ano ang Aiden ay hanggang sa oras na ito? Nga pala, kapatid, matagal na ang tagal mula nang masaya kaming pareho. Napakaabala mo nang nagkasalubong kami sa huling pagkakataon. Bakit hindi tayo lumabas at Lil-Ingon magkasama ngayong gabi? Pagkatapos nito, maaari tayong magtungo sa Gunter Manor na magkasama bukas, tama ba? Excited na tanong ni Aiden. To be honest, ayaw talaga ni Gerald na pumunta. Ngunit matapos makita ang umaasang mukha sa mukha ni Aiden, hindi nakatiis si Gerald na tanggihan siya. Totoo na hindi sila nagkaroon ng pagkakataong uminom at maglaro ng magkasama pagkatapos nilang magtapos sa universidad. Ayos, kung ganon. Maaari kaming lumabas at magsaya ng magkakasama. Sambit ni Gerald habang nakangiti. Sa oras na ito, mayroong 4 hanggang 5 batang babae na bihis na inosente at maganda ang paghihintay sa tabi ng hintuan ng bus sa labas ng hotel. Hawak-hawak nila ang kanilang mga bag habang nagkukwentuhan sila. Amph. Bababa siya sa ilang sandali. Grabe. Sinabi din niya na sasama siya sa 2 gwapong lalaki. Mga kapatid, titingnan mo silang mabuti sa paglaon. Ang taong gumalaw ng unang hakbang ay makakakuha ng pinakamataas na kamay. Panipi, sinabi ng isa sa mga batang babae na nakapusod habang tumatawa siya ng ligaw. AY1285AY. Hoy! Aiden, dito. Panipi, hindi nagtagal pagkatapos nito, sina Gerald, Aiden, at Chester ay naglakad pababa. Maraming mga batang babae rin ang nakakita sa kanila, at dali-dali nilang binati si Aiden. Sa gitna ng mga batang babae, ang pinuno ng mga batang babae ay isang batang babae na nagngangalang Lee Jane. Parehong sina Lee Jane at Aiden ay nagtapos mula sa Sunnydale University. Matapos ang pagtatapos, si Lee Jane ay bumalik sa trabaho sa kanyang bayan, Curtain City. Gayunpaman, palagi siyang nakikipag-ugnay kay Aiden. Sa gitna ng mga batang babae, kahit na ang lahat sa kanila ay napakahusay, maaari pa rin silang hatiin sa iba't ibang klase at ranggo. Si Lee Jane ay bahagyang makapag-ranggo ng pangalawa. Ito ay dahil mayroong isang batang babae na may sobrang haba ng buhok sa gitna ng pangkat ng mga batang babae. Siya ay may isang napakaganda at perpektong figure, siya ay matangkad at makatarungang, at siya ay napaka-light makeup. Kailanman siya ngumiti, tila ang lahat ng mga air particles sa paligid niya ay ganap na nagyayellow sa hangin. Ang ilan sa mga lalaki na naghihintay para sa bus sa hintuan ng bus sa tabi nila ay naglabas din ng kanilang mga cellphone na may masamang hangarin. Lahat sila ay nakakuha ng pinakamaraming larawan ng matangkad at magandang babae. Ang kanyang pangalan ay Zola, at siya ay napakahusay na kaibigan ni Lee Jane. Lahat sila ay lumabas ngayon upang maglaro at magsaya kasama.
Handa silang lahat na hayaang dalhin sila ni Aiden upang lumahok sa piging ngayon. Kung hindi dahil nasagasaan ni Aiden si Gerald at sabik na makipag-chat at gunitain ang tungkol sa nakaraan kasama si Gerald, nakarating na sila sa piging ng matagal na ang nakalipas. Iyon ba ang dalawang gwapong lalaki na pinag-uusapan mo? Si Lee Jane ay malinaw na isang walang pag-alalang tao. Sa oras na ito, isang hitsura ng pagkabigo ang sumulpot sa kanyang magandang mukha nang nakita niya sa wakas ang dalawang pinakahihintay na mga gwapong lalaki na dinala ni Aiden ngayon. Ang isa sa kanila ay mukhang mapatla, malamig at nakakatakot. Malayo iyon sa inaasahan ni Lee Jane kung paano dapat ang isang gwapong lalaki. Tulad ng para sa ibang lalaki, kahit na mukhang isang ordinaryong tao siya, talagang medyo gwapo siya. Gayunpaman, hindi siya nagtataglay ng parehong uri ng labis at marangyang pag-uugali na karaniwang taglay ng isang batang Panginoon tulad ni Aiden. Sa halip, binigyan niya ang mga tao ng isang mas mature at pino na pakiramdam. Ito rin ay isang napakalaking puwang mula sa inaasahan ni Lee Jane. Malinaw na si Gerald ay ang uri ng batang lalaki na magiging mas angkop para sa kasal kaysa sa pagiging kasintahan ng isang tao. Napakabagot niya. Maraming iba pang mga batang babae din ang nag-isip tungkol dito ng sabay. Sige, ano ang tinitingnan ninyong mga batang babae? Si Aiden naman, hindi niya masyadong inisip. Pagkatapos ng lahat, napakasaya na niya na makalabas siya at magsaya kasama si G. Crawford ngayon. Lahat ay nagkwentuhan sa isa't isa sa daan. Pagkatapos nito, nakarating sila sa venue kung saan ginanap ang salusalo. Napansin din ni Gerald na karamihan sa atensyon ng mga batang babae ay nakatuon kay Aiden. Wala sa kanila ang maaaring mag-abala tungkol sa kanya o kay Chester man lang. Ano ang dahilan? Dahil sa kasalukuyang hitsura ni Chester ay natakot at kinilabutan sila ng kaunti. Para sa kanyang sarili, siya ay masyadong matapat. Sa kabilang banda, si Aiden ay palaging ang uri ng tao na mayroong isang napakalantes at hindi mapigil na ugali. Kaya, natural na nakakuha siya ng maraming pansin sa kanyang sarili. Gayunpaman, hindi alintana ni Gerald kahit na hindi nila ito binigyang pansin. Wala naman itong ibig sabihin sa kanya. Kung sabagay, ang dahilan kung bakit lumabas si Gerald ngayong gabi ay dahil lang sa nais niyang samahan at magsaya kasama ang kanyang kapatid. Kakailanganin nilang magtungo sa sinaunang lungsod bukas. Hindi siya nandito upang maghanap ng kapareha. Ang lugar ng piging ay ang pinakamalaking hotel sa Curtain City. Bukod dito, dahil sa impluwensya ng pamilyang Gunter sa sinaunang lungsod, maraming tao sa Curtain City ang lahat sa martial arts, at nasisiyahan silang manood ng mga laban at boxing at pakikipaglaban. Pagpasok sa lobby, nakita nila ang isang espesyal na itinayong arena sa gitna ng malaking lobby. Mayroon ding mga mandirigma sa loob ng singsing sa oras na ito. Ang mga upuan sa loob ng lobby ay lubos ding kawili-wili. Ang harap na hilera ay natural para sa pinakakilalang mga panauhin. Nakita ni Gerald na ito ay ang pangkat ng mga tao na una nakasama si Aiden. Gayunpaman, malinaw na nasabi ni Gerald na si Aiden ay hindi komportable sa kanila. Sa makatuwid, natural na ayaw ni Aiden na makasama sila. Nagkataon na, ayaw din ni Gerald na pumunta doon upang makipag-usap ng maliit sa kanila. Upang maging matapat, ang mga taong ito ay dumating na may isang malakas na pakiramdam ng pagiging superior, at naramdaman nila na parang sila ang pinakamahusay sa buong mundo. Hindi nila nais na kumuha ng pangalawang pagtingin sa iba pa man. Hindi mapakali si Gerald sa kanila. AY1286AY. Kaya, ang ilan sa kanila ay nakaupo sa pinakalayong lamesa. Hindi napansin ni Gerald na ang kanyang pagdating ay nakakuha ng atensyon ng isa sa mga naghihintay na naroon. Palihim na sinulyapan ng waiter si Gerald ng maraming beses. Matapos makumpirma ang pagkakakilanlan ni Gerald, inilapag niya ang plate sa kanyang kamay bago siya tumalikod at umalis. Kasabay nito, may sinabi din siya sa kanyang walkie-talkie. Kasabay nito, isang magandang babae na nakadamit sa sobrang marangal at matikas na pamamaraan ay nagpakita rin sa venue, at agad niyang naakit ang pansin ng maraming tao. Siya ay may isang nakamamanghang magandang ngiti sa kanyang mukha habang siya ay naglalakad ng diretso patungo sa mesa sa harap, na puno ng mga tao mula sa pangkat ng pagsasanay. Fernando, nandito ka, panipi. Umiti siya habang kinakausap ang isang lalaki na may nakapikit na mata na nakaupo sa mesa sa gitna ng grupo ng mga tao.
Tapos, namula siya, at namula ang maganda niyang mukha pagkakita niya sa lalaking tinawag na Fernando. Matilda, matagal na hindi nakikita. Tungkol kay Fernando, simpleng iminulat niya ang kanyang mga mata bago niya pinilit na ngumiti sa kanyang orihinal na malamig na mukha. Miss Matilda, nangako kang pupunta dito kasama si Fernando at ang iba pa sa amin. Gayunpaman, nawala ka na pagkatapos makalabas kami ng elevator. Kanina ka pa hinihintay ni Fernando. Panipi, isang malaki at matipuno na lalaki na nakaupo sa tabi ni Fernando ang nagsalita. Huwag nang banggitin. May nangyari sa tanghali ngayon, at galit na galit ito sa akin. Nasugatan din ako. Matapos kong bendahe ang aking mga pinsala, nais kong bumalik at hanapin ang dalawang lalaki, ngunit tumakas na sila. Kung hindi dahil sa gusto ng aking ama na seryosohin ko ang piging na ito, hinanap ko na sa buong mundo upang makita lamang ang dalawang lalaking iyon. Galit na sabi ni Matilda. Mayroon talagang naglakas loob na pukawin ka, Miss Matilda. Sabihin mo lang sa amin kung sino ito, at gagantihan ka namin. Sinabi ng malaking lalaki sa tabi ni Fernando habang nakangiti. Sayang hindi ko talaga sila makita. Gayunpaman, mayroon akong mga larawan ng mga ito mula sa surveillance camera. Naniniwala ako na hindi sila makakatakas ng malayo bago ko malaman ang tungkol sa kanilang kinaroroonan. Sinabi ni Matilda dahil sa puot at sama ng loob. Pagkatapos nito, tiningnan niya si Fernando bago niya sinabi, "Nga pala, Fernando, ang pamilya Dawson ay palaging napakalapit sa pamilya Syme. Marami sa ating mga kaibigan mula sa lahat ng antas ng pamumuhay, lalo na ang mga mula sa Martial Arts Association na sumali sa salusalo ngayon. Ang aking ama ay nais na tanungin ka kung maaari mong ipakita ang iyong lakas at kakayahan sa entablado sa katapusan ng piging sa paglaon. Ito ang nais kong sabihin sa iyo kaninang hapon. Panipi, pagkatapos ng lahat, ikaw ang unang miyembro sa koponan ng pagsasanay na sasailalim sa pagsasanay sa ilalim ng pamilyang Gunter. Ang iyong presensya ay tiyakin na matiyak na ang pamilya. Syme ay maaaring mas malalim na nakaroot at naitatag sa Curtain City. Panipi, Matilda, dapat mong malaman na hindi ko kailanman ginasto na ipakita ang aking lakas at kakayahan. Sa totoo lang gusto mo ba akong pumunta sa entablado at makipaglaban tulad ng mga tao roon na walang iba kundi isang piraso ng basura? Panipi, pinaningkita ni Fernando ang mga mata bago. Iniiling ang kanyang ulo na may isang malaswang ngiti sa labi. Malinaw na tumingin siya ng masama sa lahat ng mga kalahok na nasa taas ng entablado. Ang mga ito ay walang iba kundi basura sa kanya. May isang tao sa pangkat ng pagsasanay ang nagsalita. Tama yan, Matilda. Kailan mo ba nakita si Fernando na nagpapakita ng kanyang lakas o kakayahan sa entablado? Naaalala ko pa na umakyat si Fernando sa entablado upang makipagkumpetensya laban sa isang master noong siya ay 12 taong gulang pa lamang. Sa pagtatapos ng araw, natapos ni Fernando ang paghuhukay ng parehong mga mata ng Panginoon, at pinilipit din niya at binali ang lahat ng kanyang mga labi. Ang master ay natapos na maging lumpo habang buhay. Panipi, tulad ng para sa maraming mga batang babae sa koponan ng pagsasanay, hindi nila maiwasang tumingin kay Fernando dahil nais nilang makamit din ang kanyang pabor. Pagkatapos ng lahat, si Fernando ay tunay na napakalakas at malakas. Fernando, maaari mo lang akong tulungan sa oras na ito. Biglang may pamatak na luha sa mga mata ni Matilda. Gayunpaman, bago pa sumagot si Fernando, ang tunog ng ilang nagmamadaling yapak ay tumunog. Iyon ay ang ilang mga bodyguard na sabay na nagmamadali patungo sa tagiliran ni Matilda. Miss Matilda, natagpuan namin sila, tuwang-tuwa na sabi ng mga tanod. Tikas na alam ni Matilda kung sino ang tinutukoy ng mga tanod nang sinabi nilang nahanap na nila sila. Kaya, nasaan sila? Hindi kaya umalis na sila sa Curtain City? Galit na tanong ni Matilda. Hindi, kapwa talaga sila nandito sa eksena. Kinumpirma na namin ito. Talagang napakatapang nila, at naglakas loob pa silang pumunta at dumalo sa piging ngayon. Sabi ng bodyguard. Kinilabutan si Matilda, lalong lumakas ang luha sa mga mata niya at malapit na siyang maiyak. Ayos kung ganon. Dahil hindi na rin pinahahalagahan ni Fernando ang aking buhay at kamatayan, at dahil hindi niya ako handang tulungan ako sa anumang paraan, lalabanan ko lang sila at lalabanan ko sila ng mag-isa kahit kapwa sila talagang malakas at may husay.
Nasasakal si Matilda habang nagsasalita. Hindi mapigilan ni Fernando na iling ang kanyang ulo na may isang malaswang ngiti sa kanyang mukha habang sinabi niya, palagi kang kumikilos sa ganitong paraan, at gumagamit ka ulit ng parehong pamamaraan. Ayos kung gayon. Dahil ang isang tao ay talagang naglakas loob na pukawin ka, at dahil ang mga ito ay mga Panginoon na narito na sa eksena, aakyat ako sa entablado upang tulungan kang malutas ang iyong mga hinaing sa kanila upang makaganti rin ako sa iyong ngalan. Okay. Sa ganoong paraan, papayag na ako na gawin ang lahat ng hiniling mo sa akin, di ba? Panipi, ha ha ha, sabi ko na nga ba? Alam kong pinakan mo ang pinakasaktan, Fernando. Tuwang-tuwa si Matilda dahil sa tuwa. AY1287AY. Sa sandaling ito, nakita din ni Fernando ang dalawang lalaki pagkatapos niyang tumingin sa direksyong tinuro ng bodyguard. Mayroon ng 12-12 ng mga tanod na pumapalibot sa dalawang lalaki sa oras na ito. B***stars. Tayong mga tao ay tiyak na tapos na para sa oras na ito. Fernando, nais ko rin na ilabas mo ang kanyang mga mata at mabali ang lahat ng kanyang mga paa at kamay. Galit na sabi ni Matilda habang nakakuyom ng mga kamao. Tumango naman si Fernando bilang pagsang-ayon. Tungkol kay Gerald, Chester, at Aiden, lahat sila ay nakatuon sa mga laban na nangyayari sa loob ng arena. Upang maging matapat, ang dalawang mandirigma na ito ay malinaw na matagal nang nagsasanay ng husto. Ang kanilang mga kasanayan at kakayahan ay sagana din. Sa makatuwid, ang kanilang laban ay talagang lubos na kasiya siya. Ginoo Crawford, parang may hindi tama. Sa palagay ko ay darating para sa atin ang mga bodyguard na iyon. Bukod dito, nakita ko rin ang dalagang iyon na nakilala natin kanina sa hapon. Panipi, sinabi ni Chester habang umiinom siya ng kanyang katas habang nakatingin sa away na nangyayari sa arena. Manong, napansin ko na ito matagal na. Nakita kong may nagbabantay sa amin kaagad nang pumasok kami sa piging. Talagang hindi ko inaasahan na ang batang babae ng pamilya Syme ay magiging hindi makatuwiran. Sambit ni Gerald habang nakangiti siya ng mapangiti. Big brother, may mali ba? Mahinang tanong ni Aiden nang mapansin din niyang may mali. Ayos lang. Hintayin lang natin at makita kung ano ang una nilang gagawin. Magaan na sagot ni Gerald. Aiden, bakit mo tinawag ang lalaking ito na iyong kapatid na lalaki? Biglang tanong ni Lee Jane habang hinahawakan ang braso ni Aiden sa oras na ito. Bakit parang ang lalaking ito na nagngangalang Gerald ay mas malakas pa kumpara kay Aiden? Bakit parang nakababatang kapatid lamang niya si Aiden? Mayroong ilang mga bagay na hindi mo dapat tatanungin. Buhay lang ng matapat. Kung may laban sa paglaon, dapat kayong tumabi sa inyong mga babae. Hindi nila pahihirapan ang mga bagay sa iyo dahil ang bagay na ito ay hindi mo alalahanin talaga. Panipi, kinuyam ni Aiden ang kanyang mga kamao habang naghihintay siyang magsimulang mag-away sa sandaling ibigay sa kanya ni Gerald ang utos. Para sa iba pa sa venue, wala sa kanila ang bobo rin. Nang makita nila ang napakaraming mga bodyguard na biglang pumapasok sa eksena, sino pa ang maglakas loob na magsalita sa oras na ito? Paimpol ang tingin ng lahat sa direksyon ni Gerald habang iniisip kung ano ang susunod na mangyayari. Sa oras na ito, ang tunog ng isang pulang bote ng alak na nahuhulog sa lupa at nabasag sa mga piraso ay pumutok sa katahimikan sa pinangyarihan. May isang tao na sadyang binasag ang isang bote ng pulang alak na diretso sa tabi ng mesa ni Gerald. Ito ay isang babae na agresibo na darating sa kanila. Tayong dalawa ay talagang mahusay. Hinanap ko lahat sa inyong dalawa at naisip ko na tumakas ka na. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na maglakas loob ka talaga na pumunta at dumalo sa isang piging na inihanda ng aking pamilya. Panipi, ang babaeng ito ay walang iba kundi si Matilda Syme. Biro niya habang nakatingin sa kanila. Gagantimpalaan niya ang kahihiyan na dinanas niya at ipaghiganti ang kanyang sarili sa harap ng lahat ngayon. Sa pagkakataong ito, hindi ko na kailangan upang maghanap libot sa iyo kahit saan pa. Ani Matilda habang nagtatawanan. Batay sa kakayahan ng ilang tao. Ha ha ha, wala itong silbi kahit na 10 beses mong pinapadala ang dami ng mga tao dito. Sabi ni Chester habang tumatawa. Sino ang nakapagtataka? Kung magpapadala siya ng 10 beses sa dami ng mga tao, iyon ay halos 5 hanggang 600 mga tao, kung gayon. Kahit na mayroong 5 hanggang 600 mga baboy,
hindi mo kailangang mahuli silang lahat ng sabay, tama. Dahil ikaw ay kamangha-mangha at makapangyarihan, dapat mo talagang labanan si Fernando. Kaya, nais kong tanungin ka kung naglakas loob ka na lumapit at makipagkompetensya kay Fernando, kung gayon. Panipi, ang isang malaki at matipuno na tao ay lumakad, at siya ay may isang satirical na hitsura sa kanyang mukha. Habang nagsasalita siya, may isang pamamaslang na hangarin sa kanyang tono, at ginawa itong parang ang hangin sa paligid nila ay agad na naging sobrang lamig. Halika, anak, mayroon kang pagkakataon na makipagkumpetensya sa parehong yugto tulad ng Fernando. Kaya, kahit na maalis mo ang iyong mga paa at kamay, at kahit na maging isang lumpo ka, maaari mo na itong ipagyabang sa buong buhay mula nang magkaroon ka ng pagkakataon na labanan laban kay Fernando. Maraming mga dalubhasa mula sa Martial Arts Association dito. Sa eksena ngayon. Kaya, bakit hindi mo tanungin sila tungkol sa pangalan at reputasyon ni Fernando Dawson, kung gayon? Sambit ng matalim na tao. Fernando Dawson, AY1288AY. Paglabas na ng pahayag na ito, lahat ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan dahil sa takot. Ang mga kasanayan at batayan sa paglilinang ni Fernando ay kilalang-kilala sa buong Martial Arts Association. Mula pa noong nagdalaga si Fernando, maging ang pagkakaroon ng isang taong nangungunang Panginoon ay hindi na niya kalaban. Si Fernando ay labis na may talento, at siya ay isang napakasindik na tao. Bukod dito, sa oras na ito, nakikita ng lahat na ang isang binata na may isang napakakamahalan na aura ay dahan-daang naglalakad paitaas sa mataas na platform habang pikit-pikit ang kanyang mga mata. Pagkatapos nito, tinuro niya si Gerald bago siya malamig na sinabi, "Narinig kong sinabi ni Matilda na ikaw ay magaling makipag-away. Kaya, bakit hindi ka lumapit at tanggapin ang hamon ko, kung gayon? Tingnan mo kung gaano kakatatag at makapangyarihan." Napailing lang si Fernando at ngumiti ng pilit habang iniskan ang masigasig na mga mata ng mga tao sa madla. Tungkol kay Aiden, halatang hindi niya inaasahan na makukuha talaga ni Matilda na labanan si Fernando sa ngalan niya. Kaya, lumalabas na siya sa malamig na pawis sa buong noo niya sa oras na ito. Paumanhin, ngunit hindi ako interesado. Paimpol na sagot ni Gerald nang walang gaanong interes. Talagang ayaw ni Gerald na maging labis-labis, at ayaw niyang maakit ang sobrang pansin sa kanyang sarili sa paglalakbay na ito. Bukod dito, maraming mga tao dito na may kaugnayan sa pamilyang Gunter. Hindi alam ni Gerald kung ano ang nangyayari sa pamilyang Gunter, kaya ayaw niyang kumilos ng masyadong madalian. Hindi interesado. Sa palagay ko dapat kang matakot at huwag maglakas loob na labanan siya, tama. Ikaw ay B*****. Hindi kita nakita na umaksyon ka ng ganito nang tamaan mo ako ngayong hapon. Kaya, bakit ka natatakot, at bakit wala kang ginagawa ngayon na hinahamon ka ni Fernando? Malamig na sabi ni Matilda habang galit na galit siya. Kasabay nito, tunay din niyang hinamak at minura si Gerald. Siya ang panganay na binibini ng pamilyang Syme sa Curtain City, at hindi pa siya napapailalim sa ganitong uri ng mga panlalait at panlilibak sa kanyang buong buhay. Sa totoo lang, nagpadala na ang pamilya Syme ng kanilang mga kalalakihan upang harangin sina Gerald at Chester sa hotel, ngunit sa kasamaang palad, pareho silang wala sa hotel. Nauna nang naisip ni Matilda na ang dalawa sa kanila ay tumakas na at tumakas matapos malaman ang tungkol sa kanyang pinagmulan at lakas. Hindi inaasahan, hindi sila umalis, ngunit mayroon pa silang lakas ng loob na dumating at dumalo sa salo-salo na hinanda ng pamilyang Syme. Totoong-totoo na kapag ang isang tao ay naghanap sa lahat ng bagay, hindi nila ito mahahanap. Gayunpaman, madali nilang makakasalamuha ang bagay o tao na kanilang hinahanap nang hindi naglalagay ng anumang pagsisikap kahit kailan hindi nila hinahanap ito. Sa oras na ito, tiyak na magtuturo siya sa dalawang lalaking ito ng isang aralin upang matanggal ang lahat ng galit at sama ng loob na nasa puso niya. Ano? Ikaw na may apelyidong Crawford, talagang naglakas loob kang talikan ang hamon ni Fernando. Hindi mo naman siya binibigyan ng kahit na anong mukha. Pinapayagan ka ni Fernando na maging kalaban niya. Bukod dito, ito talaga ang magiging iyong pinakadakilang karangalan at kaluwalhatian na talunin ni Fernando. Naglakas loob ka upang tanggihan siya. Sa oras na ito, ang malaki at matipuno na lalaki sa tabi ni Fernando ay humakbang bago siya lumakad kay Gerald at galit na nagsalita. Ang pangalan niya ay Yuno Lyler.
Binigyan siya ni Aiden ng isang maikling pagpapakilala ng taong ito, at tila siya ay isa sa mga pangunahing tauhan sa kanilang koponan sa pagsasanay sa oras na ito. Ngayon na hayagang tumatanggi si Gerald at binibilang ang paanyaya ni Fernando na direktang hamunin siya, hindi mapigilan ni Yuno na makaramdam na ito ay katumbas ng pagbigay ni Gerald kay Fernando ng kanyang mukha. Maliwanag din na medyo hindi nasisiyahan si Fernando. Ibinuka niya ang kanyang bahagyang nakapikit na mga mata habang nakatingin kay Gerald na nakasimangot sa mukha. Kaya, paano kung tatanggi akong bigyan siya ng anumang mukha? Tanong ni Gerald habang nakataas ang ulo at nakatingin kay Yuno na may bahid ng ngisi sa kanyang ngiti. Ikaw, ang mukha ni Yuno agad na namula dahil sa galit, at talagang tinukso siyang bugbugin si Gerald sa oras na ito. Nagmamadaling sumugod si Aiden papunta sa tagiliran ni Gerald. Bagaman si G. Crawford ay napakalakas at makapangyarihan ngayon, at kahit na ang Aiden ay labis na nagulat sa lakas at kakayahan na ipinakita ni Gerald nang tulungan niya siyang mahuli ang magnanakaw, ang taong nasaktan ni G. Crawford sa pagkakataong ito ay si Fernando, na isang pambihira. Hindi mapigilan ni Aiden na makaramdam ng kaunting kaba. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang Maverick ay napakahirap makitungo sa una, kung ang mayabang at mapangahas na si Fernando na ito ay gumawa ng isang hakbang, si Maverick ay hindi man lamang makikita bilang isang banta. Kaya, Aiden ay tunay na nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni G. Crawford kung kapwa sila Fernando at Yuno ay sabay na umatake sa kanya. Fernando, Yuno, dapat mayroong ilang uri ng hindi pagkakaunawaan dito. Maaari mo ba akong bigyan ng ilang mukha? Bakit hindi tayo umupo at pinag-uusapan ang mga bagay sa pag-inom? Sabi ni Aiden. Maaari kaming umupo at uminom, at tiyak na masisiyahan ka namin kahit anong uri ng kabayaran ang gusto mo sa amin. Upang matiyak na hindi masasaktan si G. Crawford, maaaring sumuko lamang si Aiden at makiusap sa kanila. Aiden, naiintindihan ko ang iyong mabubuting hangarin, ngunit wala akong oras upang umupo at kausapin sila. Tinapik ni Gerald si Aiden sa balikat niya. Tikas na alam niya na ginagawa lang ito para sa kanya ni Aiden dahil natatakot siya para sa kanyang kaligtasan. Gayunpaman, nagsasabi rin ng totoo si Gerald. Paimpol niyang nais na panatilihin ang kapayapaan at gawin ang kanyang sariling bahagi. Ayaw niyang magdulot ng sobrang gulo. Masasabing si Gerald ay gagawa ng isang konsesyon hanggat makakaya niya pagdating sa ilang mga bagay. Sa oras na ito, tiningnan niya si Matilda bago niya sinabi, kung mayroon kang anumang hindi na-resolbang mga hinaing sa akin, maaari mong hilingin sa iyong ama na magtungo sa Mayberry City upang hanapin si G. Crawford, naniniwala ako na makakakuha ka ng sagot na gusto mo kung gayon. Sambit ni Gerald habang nagtatawanan. Ha, G. Crawford mula sa Mayberry City. Panipi, sa sandaling sinabi ni Gerald ang mga salitang ito, ang lahat sa pinangyarihan ay nagulat ulit. AY1289AY. Ginoo. Crawford mula sa Mayberry City. Natulala din si Matilda. Imposible. Paimpol kang nagpapanggap na ikaw si G. Crawford mula sa Mayberry City dahil alam mo na mamamatay ka dito, tama ba? Nagmamadaling sinabi ni Matilda matapos niyang mapag-isipan. Para sa mga batang babae na sumama kay Aiden, ang paraan ng pagtingin nila kay Gerald ay patuloy na nagbabago. Sa palagay ko ay maaari lamang siyang magpanggap na si G. Crawford mula sa Mayberry City ngayon dahil na-offend niya si Miss Syme. Marahil iyon ang tanging paraan upang may save niya ang kanyang sariling buhay ngayon. Kung hindi man, mapupunta siya sa pagiging lumpo. Panipi, mayroong maraming talakayan na nangyayari sa oras na ito. Nang aalis na sana si Gerald, nanguna si Yuno habang naglalakad at tumayo sa mataas na platform, malamig na nakatingin kay Gerald. Ang brat mo, kung maglakas loob ka na gumawa ng isa pang hakbang pasulong, sisiguraduhin kong ang iyong dugo ay bubuhos kahit saan man. Malamig na sigaw ni Yuno. Si Yuno ay isa ring master mula sa Martial Arts Association. Tila parang hindi niya hahayaan ang taong ito na nagpapanggap na si G. Crawford mula sa Mayberry City na ganoon din ngayon. Panipi, sa palagay ko ito ay dahil ang batang ito ay napupuot. Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na magkunwaring bata sa master ng pamilyang Crawford? Nililigawan niya talaga ang kanyang sariling kamatayan. Panipi, maraming tao ang napuno ng matuwid na galit sa oras na ito. Paano naman yan?
Kaya, malakas ang loob mo upang gumawa ng ibang hakbang, o bakit hindi ka pumayag na labanan muna ako? Tanong ni Yuno habang nagtatawanan. Lahat kayo ay kailangang makilahok sa pagsasanay sa ilalim ng pamilyang Gunter bukas. Gayunpaman, talagang hindi kinakailangan para sa iyo na makipag-away sa akin. Sagot ni Gerald habang umiling. Ha ha ha, ikaw ay talagang isang walang silbi na basurahan. Ibig mong sabihin ay saktan mo ako kung makikipag-away ako sa iyo. Tiwala si Yuno. Bukod dito, ang mga salita ni Gerald ay tila ang pinakamalaking biro sa kasaysayan kay Yuno, at hindi niya maiwasang magpatuloy sa panunuya at pangungutya kay Gerald. Parang, tumingin si Gerald kay Yuno bago siya ngumiti at sinabi, "You are bent on fighting with me today." Bakit? Natatakot ka ba? Lumakad si Yuno kay Gerald bago niya sinugod ang dibdib ni Gerald habang sinabi, salitang salita, "Kung natatakot ka, huwag ka nang magsinungaling o magyabang sa hinaharap. Gayon din, dapat mong putulin ang iyong sariling mga kamay sa harap ni Miss Matilda." Panipi. Malamig nang umuso si Gerald bago niya sinabi, "Natatakot lang ako na hindi ka karapat-dapat na maging kalaban ko." "Hindi ako karapat-dapat na maging kalaban mo." Naisip ni Yuno na maling narinig niya ang sinabi ni Gerald. Tumalikod siya bago sinabi niya sa isang malakas na boses sa mga tao sa paligid niya, "Iniisip ng batang ito na hindi ako karapat-dapat na maging kalaban niya upang labanan siya. Hindi ba ninyo naiisip na nakakatuwa talaga ito?" Panipi. Kaagad na sinabi ni Yuno ang mga salitang ito, nagkaroon ng isang kaguluhan. Naglakas loob talaga siya na sabihin na si Yuno ay hindi karapat-dapat na kalaban niya. Hahaha, ang taong ito na nagpapanggap na si G. Crawford ay dapat talagang mabaliw. Panipi. Si Yuno ang pangalawang pinakamahusay na manlalaban sa mga nakababatang henerasyon sa Martial Arts Association. Bukod kay Fernando, sino pa ang maglakas loob na sabihin na mananalo sila sa laban-laban kay Yuno? Panipi. Sino ang nakakaalam marahil siya ay talagang isang nakatagong master ng martial arts? Hahaha. Panipi. Nang makita ng lahat sa eksena na magkakaroon ng isang magandang palabas, dali-dali nilang ibinaba ang lahat at lumapit upang sumali sa kaguluhan. Sa totoo lang, maraming tao ang naawa kay Gerald noong una. Kung sabagay, sa paghahambing lamang ng kanilang hugis ng katawan at pangangatawan, si Yuno ay higit sa 1.9 metro ang taas, habang si Gerald ay higit sa 1.7 metro ang taas. Sa unang tingin, natural na nasa mas mahina na bahagi si Gerald kumpara kay Yuno. Sa makatuwid, lahat ay naawa at nakiramay kay Gerald. Gayunpaman, talagang sinabi ni Gerald ang mga salitang ito, at ang bawat isa ay agad na nadama na parang siya ay masyadong ignorante. Una, nasaktan niya ang panganay na binibini ng pamilyang Syme, at ngayon, talagang pinaputok niya ang kanyang bibig. Hindi niya talaga alam kung ano ang mabuti para sa kanyang sarili. Si Aiden ay nararamdaman din ng labis na kaba sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay lahat ng mga piling tao sa mga piling tao. Halika na, maghintay ka lamang at tingnan kung paano ako makitungo sa iyo kung gayon. Sinabi ni Yuno habang hinihimok niya ang kanyang mga suntok sa pagtatangka na pukawin si Gerald. Pagkatapos nito, iniunat niya ang kanyang leeg at iginalo ang mga kamay at paa niya ng maikling. Sinimulan ni Yuno ang pagbato ng ilang mga suntok, at bawat isa sa kanyang mga suntok ay napakalakas na tila na ito ay sapat na malakas upang pumatay ng tigre. Hindi inaasahan, si Gerald ay sumungot ng masungit habang sinabi niya, "Naghahadges ka lamang ng ilang mga hindi praktikal na suntok na may mag-agarang gawa sa paa." Kaagad na sinabi niya ang mga salitang iyon, hindi lamang ang ekspresyon ni Yuno ang nagbago ng husto, ngunit ang ekspresyon ng mukha ng lahat sa Martial Arts Association. Kahit na ang ekspresyon ni Fernando ay nagbago sa oras na ito. Ang ilang mga lubos na hindi praktikal na suntok na may magarbong gawa sa paa. Hindi lamang ininsulto ni Gerald si Yuno ng mag-isa, ngunit sinisiraan din niya ang buong Martial Arts Association. Sa sandaling ito, ang mga manunood sa paligid nila ay tuluyan ding nawala ang lahat ng mga pakikiramay na una nilang nadama para kay Gerald. Kabanata 1290. Pagkatapos ng lahat, mahalaga para sa isang tao na magkaroon ng kaalaman sa sarili. Dahil pinaputok pa rin ni Gerald ang kanyang bibig sa oras na tulad nito, lalo lamang itong minaliit ng iba. Magsimulang mag-away. Turuan mo siya ng leksyon.
May sumigaw sa hindi nasisiyahan mula sa gitna ng madla. Batang-bata, nililigawan mo talaga ang iyong kamatayan. Galit na sigaw ni Yuno bago siya diretsyong sumugod kay Gerald. Ang mga kasanayan ni Yuno ay talagang napakatalam kumpara sa isang ordinaryong tao. Hindi alintana kung ito ay isang paglipad na sipa o isang pagsipa sa gilid, lahat ng kanyang mga galaw ay napakasimple ngunit malakas. Kung siya ay tamaan ng isang tao ng direkta sa kanyang ulo, ang taong iyon ay madaling makuma. Ang dami ng tao ay mabilis na nagtago at umiwas sa kanila, sa takot na masaktan din sila ni Yuno. Gayunpaman, simpleng inilagay ni Gerald ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa ng mahinahon habang iniiwasan niya ang maraming mga lumilipad na sipa at pagsipa sa gilid ni Yuno ng maraming beses sa isang hilera. Nang makita ni Gerald na papal-abasin ni Yuno ang lahat para atakehin siya, hindi niya maiwasang hamawa ng kaunti bago niya itinaas ang kanyang paa ng mabagsik at mabangis, na parang nagtatataas ng isang higanteng palakot. Gulat na itinaas ni Yuno ang kamay habang likas na inilagay ang mga kamay sa harap niya. Gayunpaman, diretso siyang lumipad at dumapa sa lupa nang lumuhad pagkatapos na sipin siya ni Gerald. Sa kabutihang palad, may malambot na unan sa lupa. Kung hindi man, tiyak nahihiga si Yuno sa kama ng ospital ng kalahating taon kahit papaano. Nanalo siya, lahat ng nasa tabi ay nagulat. Kahit si Aiden ay labis na nabigla na ang kanyang mga mata ay malapit nang lumabas sa kanyang mga socket. Nauna niyang naisip na tiyak na talunin ni Yuno si Gerald. Ito ay sapagkat kahit na nagtaglay ng malaking lakas at kakayahan si Gerald, anuman ito, nakatanggap si Yuno at sumailalim ng espesyal na pagsasanay sa martial arts mula pagkabata, hindi katulad ng ibang ordinaryong tao. Gayunpaman, tinalo talaga ni Gerald si Yuno sa isang solong sipa lang. Masyadong mahina si Yuno, di ba? Ni hindi niya kinaya ang batang iyon. Panipi, parang hindi naman siya nagyayabang. Tunay na may kanya-kanyang kasanayan siya. Panipi, mayroong maraming patuloy na talakayan sa gitna ng madla, at ang ilan sa kanila ay nakatingin kay Gerald sa ibang ilaw ngayon. Una nang naisip ng lahat na mahusay lamang siya sa pagmamayabang at pagpukaw sa iba. Gayunpaman, dahil madali niyang talunin si Yuno, mapapatunayan lamang nito na siya ay talagang malakas at may husay. Ang eksenang ito ay naging sanhi din upang bahagyang magbago ang ekspresyon ng mukha ni Matilda. Hindi niya talaga aasahang mananalo si Gerald. Bukod dito, napakadali niyang nanalo. Alam na alam ni Matilda ang lakas ni Yuno, ngunit hindi niya matanggap ang isang solong pag-atake mula kay Gerald. Si Matilda ay napuno ng galit at sama ng loob para kay Gerald sa oras na ito. Si Fernando lang ang nakasimangot habang naglalakad upang tingnan si Yuno. Parehong nasira ang mga meridian sa braso ni Yuno, at ang parehong mga tuhod niya ay tuluyang nabasag. Sa oras na ito, nahulog na sa malay si Yuno dahil sa sakit. Tumalikod si Fernando at tiningnan si Gerald habang sinabi, "Ang galing mo, ngunit hindi mo dapat hinarap ang isang mabigat na suntok sa kanya." Natapos mo na ang kanyang paglalakbay sa martial arts ng ganap dito. Ngayon, ang mga bagay ay hindi kasing simple ng pagkakasala mo kay Matilda. Panipi, kahit na makalimutan namin ang tungkol sa katotohanan na siya ang pumukaw sa akin sa una, sabihin nating ang isa sa kanyang mga nakaraang sipa ay direktang tinamaan sa akin, kung ano ang mangyayari sa akin, kung gayon. Gaanong tanong ni Gerald? Sumimangot ulit si Fernando. Kung ang sipa ng panig ng isang normal na tao ay direktang nahit sa ulo ng isang tao, ang taong iyon ay tiyak na magdusa mula sa isang banayad na pinsala. Si Yuno ay halos 1.9 metro ang taas, at tumimbang siya ng higit sa 100 kilo. Kung tatamaan niya ang ulo ng isang tao ng kanyang buong lakas, kung ang kalaban niya ay isang ordinaryong tao, ang taong iyon ay tiyak na mapupunta sa isang halaman na hindi halaman. Mahigpit na pagsasalita, naging maaway na si Gerald kay Yuno. Tumayo si Fernando at sinabi, "Mabuti. Dahil mayroon kang gayong lakas, ikaw ay talagang karapat-dapat na mamatay sa aking mga kamay, kung gayon." Panipi, malamig na nagsalita si Fernando. Sa sandaling nahulog ang kanyang mga salita, lahat ng tagapakinig ay nakatingin sa kanila na nakabukas ang kanilang mga mata sa pagkabigla. Si Fernando ay nakaramdam na ng pagkabalisa, kaya't sila ay nasa isang mahusay na palabas. Pagkatapos, "Gusto mo pa ba akong awayin?" tanong ni Gerald habang pinaikit niya ng bahagya ang mga mata.
Naglakas loob pa rin si Fernando na umangat at hamanin siya na makipag-away kahit nakita niya kung paano sinipa ng Gerald si Yuno kanina. Kaya, parang hindi pa ipinakita ni Fernando ang kanyang totoong lakas. Hindi mo dapat isipin na hindi ko pipigilan kung maglalabas tayo sa isang laban, gaanong sabi ni Gerald. Path, totoo bang naiisip mo na magagawa mong talunin si Fernando? Panipi, sa sandaling nagsalita si Gerald, mayroong isang tao na labis na hindi nasisiyahan sa gitna ng madla. Si Matilda ang nagsalita habang malamig na humilik. Tama iyan. Ang sipa niya ngayon lamang ay talagang hindi gaanong makapangyarihan. Medyo naging mas mabilis at mas malakas ito. Ang isa pang batang babae ay nagsabi sa oras na ito. Bagaman madali at pauunan ng matalo ni Gerald si Yuno ng maaga, lahat ay napuno pa rin ng tiwala sa lakas at kakayahan ni Fernando. Pagkatapos ng lahat, napatunayan ni Fernando ang kanyang lakas at kakayahan sa harap ng hindi mabilang na mga tao sa buong mga taong ito. Kahit na si Matilda ay medyo natitiyak sa ngayon. Kung si Fernando ay lalakas at lalabanan ang taong ito, tiyak na gagawin ang taong iyon, kung gayon.